Ngayon ang ating i-recap ay isang war action movie na pinamagatang Civil War. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang pelikula ay nagsimula sa malapit na hinaharap na ang presidente ng Estados Unidos ay nagsalita sa bansa. Inanunsyo ng presidente na ang West Forces, na binubuo ng states ng Texas at California na sumasalungat sa lehitimong gobyerno, ay dumadanas ng matinding sagupaan mula sa Armed Forces of the USA. Nangako ang presidente na muling isasama ang mga residente ng mga rebeldeng estado sa pinag-isang bansa, sa sandaling ibagsak nila ang kanilang iligal na separatistang gobyerno, at bumalik sa demokrasya. Ang talumpating ito ay pinakikinggan sa isang hotel ng war photographer na si Lee Miller, na napagtanto na ang Pangulo ay hindi naniniwala sa kanyang sariling mga salita. Kumuha siya ng larawan sa screen, habang nangyayari ang isa pang pagsabog sa labas ng bintana. Kinabukasan, nagtungo si Lee sa lugar ng pinangyarihan ng pagsabog, suot ang vest ng press, at kinuna ng larawan ang lahat ng kanyang nakikita sa kalye. Nagagalit ang mga tao sa pambubugbog at brutalidad ng pulisya. Napansin ni Lee ang isang batang babae na may kamera, na natamaan ng husto ng isang pulis, at hinila siya sa isang tabi. Nakilala ng batang babae si Lee na kanyang idolo, at iniabot sa kanya ni Lee ang press vest. Biglang may sumabog na yumanig sa lugar, na ikinamatay ng maraming tao. Agad na kinuha ni Lee ang kanyang kamera, at kinunan ang nakakatakot na pangyayari. Sumama sa kanya ang batang babae, sa pagkuha ng mga larawan. Nang maglaon ay nakipagpulong si Lee sa kanyang kasamahan na reporter na si Joel, at sa veteranong journalist na si Sam. Tinalakay ni Lee at Joel ang sitwasyon, at sinabing malapit nang makarating sa Washington ang Western Forces. Plano nilang gawin ang kanilang major report, ang kunan ng larawan at pakikipanayamin ang pinatalsik na pinuno sa Washington, bago siya mahuli at patayin ng mga sundalo ng Western Forces. Upang gawin ito, dapat silang maglakbay ng higit sa 1,000 kilometro, at subukang huwag mamatay mula sa mga bala ng mga radikal na mamamayan ng dating Estados Unidos. Si Sammy ay labag sa planong ito, dahil ang mga journalists ay pinapatay sa Washington. Gayunpaman, siya ay mahusay na nag-chart ng isang landas, patungo sa isang teritoryong nasira ng Civil War, na nagpapakita na siya rin ay isinasaalang-alang ang gayong paglalakbay. Pagod si Lee na tumungo sa kanyang silid, ngunit tinawag siya ng batang babae na nagngangalang Jessie, na niligtas niya kanina. Inamin ni Jessie na gusto rin niyang kunan ng larawan ang digmaan, at hinahangaan ang gawa ni Lee, ngunit nagpaalam si Lee sa kanya at umalis. Habang nakahiga sa bathtub, paulit-ulit na naaalala ni Lee ang mga kakilakilabot na eksena ng mga pagpatay sa kalye, at sinusubukang iwaksi ang mga pangitain. Kinaumagahan, lumabas si Lee ng hotel at nakita niya sina Sammy at Jessie sa sasakyan, kasama si Joel. Galit na galit si Lee, ngunit ipinaliwanag ng kanyang partner na si Jessie ay nangangarap din na maging katulad niya, kaya bakit hindi nila ito tulungan? Walang magawa, sumakay si Lee sa kotse at umalis ang grupo. Hindi nagtagal, narating nila ang isang napakalaking pagbangga ng sasakyan. Ang mga sasakyan ay binaril at nabasag, at inabandon na mismo sa kalsada. Maaari na lamang nilang hulaan kung ano ang nangyari sa mga pasahero, ngunit si Joel ay mahusay na umiwas sa kumpol ng mga sasakyan, at tuloy-tuloy sa pagmamaneho. Ginaya ni Sammy ang isang panayam sa Pangulo na nagtatanong kay Joel, kung sa palagay ba ng mga politiko ay magandang ideya na buwagin ang FBI, at humingi ng mga komento sa paggamit ng airstrike, laban sa mga mamamayan ng Amerika. Natawa si Joel nang mapansin ang talas ng mga tanong, at napagpasyahan na kailangan nilang hayaan ang Pangulo na matapos magsalita, bago siya mabulunan. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang isang gasolinahan, kung saan sila ay sinalubong ng mga armadong lalaki. Habang nilalagyan ng gasolina ni Joel ang sasakyan, pumunta sina Jessie at Lee kasama ang isa sa mga armadong lalaki, sa dalawang duguan na tao na nakasabit sa kanilang mga kamay. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga ito ay mga manluloob. Hiniling ng lalaki kay Jessie na magpasya sa kanilang kapalaran, patayin sila kaagad o hayaan silang magdusa. Naparalisa ang dalaga sa pagkabigla, ngunit biglang hiniling ni Lee sa armadong lalaki na tumayo malapit sa mga biktima, para kunan sila ng larawan. Nang maglaon, habang nagmamaneho palayo sa gasolinahan, sinabi ng nanginginig na si Jessie, na hindi siya kumuha ng kahit isang larawan sa mga pagpatay.
Mahinahon na pinaalalahanan siya ni Lee na hindi sila nagtatanong, at nire-record lamang nila kung ano ang nangyayari, para makapagtanong ang iba pagkatapos. Sinabihan din ni Lee si Jessie na kung gusto niyang maging isang journalist, kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa mga nawasak na syudad, na puno ng mga patay na katawan ng tao. Sa isang punto, hiniling ni Lee kay Joel na huminto, at dinala si Jessie sa isang nasirang helicopter, at inutusan siyang kunan ito ng larawan. Sumunod si Jessie sa utos ni Lee, hanggang sa magkwento siya tungkol sa kanyang magsasaka na ama, na nakaupo sa kanilang bahay at nagpapanggap na maayos ang lahat. Ginamit ni Jessie ang kanyang film camera, dahil mahirap makakuha ng isang magandang digital camera sa ngayon. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa pagpataw ng sarili, ngunit pinigilan siya ni Lee, dahil wala siyang pakialam kung ano ang iniisip o nararamdaman nito, ang gagawin lamang niya ay kumuha ng mga larawan. Tinanong ni Jessie kung kukunan ng larawan ni Lee, ang kanyang pagkamatay. Nang maglaon, ipinagtapat ni Lee kay Sammy, na gusto niyang maging warning ang kanyang mga larawan, ngunit sila ay naging mga album lamang. Ipinaalala sa kanya ni Sammy kung ano siya noong bata pa siya, at hiniling sa kanya na maging mas matulungin kay Jessie. Alam na alam kung ano ang mga dapat pagdaanan ng mga batang reporter, napagtanto ni Joel na huminto na si Lee sa paniniwala sa kapangyarihan ng pamamahayag. Biglang may putok ng baril sa di kalayuan, at nagpa siya ang grupo na huminto at magpalipas ng gabi sa lugar. Nakipag-usap si Joel kay Jessie, at pinayuhan itong manatili dito kung saan ito ay mas ligtas, ngunit ang dalaga ay matigas ang ulo at walang balak na magtago sa panganib. Kinaumagahan, dumating ang grupo sa isang bayan kung saan nagaganap ang putukan. Sumali sila sa isa sa mga grupo, at kinunan ng larawan ang lagim ng mga pangyayari. Biglang nakalimutan ni Jessie ang lahat ng takot, at sunod-sunod na kumuha ng mga larawan, pati na ang pagligtas ng isang sundalo sa kanyang sugatang kasama, sa pamamagitan ng pagbenda sa kanya. Pagkatapos ay walang humpay na sinundan ng mga journalist ang isang grupo ng mga sundalo, na tinangkang pasukin ng isang gusali. Kinunan nila ang bawat galaw ng mga sundalo, habang binabaril ang isang sugatang kalaban, pati na rin ang mga mukha ng tumawa ng mga sundalong walang pakialam sa nakapaligid na kaguluhan. Kalmadong pinanood ni Sammy ang pagpatay sa mga bilanggo, si Jessie ay parehong walang pakialam na kinunan ito ng larawan, habang si Lee ay tumalikod sa eksena. Maya-maya ay lumipat sila, at hindi nagtagal ay nakarating sa isang refugee camp, kung saan makakakuha sila ng pagkain, ngunit wala silang tent. Ang mga tao ay nagtayo ng pansamantalang tirahan sa isang dating stadium, at ang mga bata ay masayang naglalaro, gamit ang mga sports equipment. Dinalhan ni Lee si Jessie ng pagkain, at nagulat siya nang makitang nag-develop ng kanyang film si Jessie, sa mga kuha niya sa kanilang paglalakbay. Inamin ni Jessie na alam niya kung paano nagsimula ang journey ni Lee bilang isang journalist, matapos ang lahat ng kanyang mga larawan ng masaker ng mga estudyante, ay naging kilala sa buong mundo. Bilang sagot, sinabi sa kanya ni Lee na ang kanyang mga magulang, ay nakaupo din sa isang farm, na mas piniling hindi tumugon sa nangyayaring civil war. Kalaunan, ipinakita ni Jessie kung paano niya tinitingnan ang mga larawan gamit ang kanyang telepono, at inamin ni Lee na sa 30 na kuha niya, kadalasan ay meron lamang siyang isang magandang larawan. Pagkatapos ay kinilala bilang excellent ang kuha ni Jessie, ng isang naghihingalong sundalo. Sa gabi ay nagpahinga sila sa tabi ng apoy, at sa umaga ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, tungo sa isang nawasak na bansa. Hindi nagtagal ay napunta sila sa isang bayan, na hindi ginalaw ng digmaan. Pumasok ang grupo sa isang tindahan ng mga damit, kung saan inalok sila ng tindera na subukan ang anumang gusto nila, at sinabing hindi nila binigyang pansin ang digmaan, dahil hindi nila iyon sakop. Hiniling ni Jessie kay Lee na subukan ang isang damit, at kunan siya ng litrato. Nagpahinga sila, at nagpanggap na bumalik na ang mapayapang buhay. Gayunpaman, sa paglabas ay itinuro ni Sammy ang mga armadong lalaki sa bubong ng gusali. Wala sa kanila ang makapagsalita, kaya walang saysay ang pag-asa ni Joel, para sa isang pakikipanayam sa presidente. Bigla nakita nila sa unahan ng isang amusement park, na may patay na sundalo na nakahiga sa gitna. Habang dahan-daang umaandar ang sasakyan, isang putok ang umaalingaw-ngaw. Tumakbo ang mga journalist sa likod ng isang gusali, kung saan nagtago na doon ang 2 sundalo. Napag-alaman na may sniper pala sa unahan, na bumabaril sa sino mang dumadaan.
Inamin ng mga sundalo na hindi nila kilala kung sino ang bumabaril, ngunit sinabi nila na papatayin nila ang sniper, dahil siya ang unang nagpaputok. Habang hinaharap ng mga sundalo ang problema, nakahiga lamang si Lee sa damuhan, na tinitingnan ang mga bulaklak. Sa wakas, tumigil na ang sniper, kung kaya ay nagpatuloy na ang grupo sa paglalakbay. Ngunit ilang saglit pa, napansin ni Lee ang isang sasakyan na sumusunod sa kanila. Nagpasya si Lee na bagalan ang pagmamaneho at palampasin ang sasakyan. Ngunit nang naabutan sila nito, nakita nila na ang sakay, ay ang mga kasamahan nilang reporter mula sa Hong Kong. Ang isa sa kanila ay lumipat sa kotse ni Lee habang nagmamaneho, dahilan para magpasya si Jessie na gayahin ang kanyang aksyon, at pumunta din sa kabilang kotse. Nauna na sa kanila ang kotse kung saan sakay si Jessie. Matapos pag-usapan ang mga pangyayari, nag-worry si Lee nang biglang napansin na nawala sa kalsada ang sasakyan ng kasamahan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang farm, at nakita ang walang laman na sasakyan ng kasamahan sa unahan. Si Jessie at ang kasamang journalist ay tinutukan ng baril, ng ilang lalaking nakasuot ng pangsundalo. Nakapag-break si Lee, nang hindi sila napapansin. Pinagmamasdan nila ang pagkarga ng mga lalaki ng maraming bangkay ng sibilyan, papunta sa isang hukay. Napagtanto nilang mga kriminal ang mga lalaking ito, dahil walang regular na army sa lugar. Hiniling ni Lee na manatili si Sammy sa sasakyan, habang lumalapit sila sa mga sundalo. Ipinaliwanag ni Joel sa mga lalaki na sila ay mga journalist na dumaan lamang, ngunit biglang binaril ng lalaki ang isa sa mga journalist, at pagkatapos ay nagsimulang magtanong sa kanila. Napagtanto na sila ay mula sa Central States of America, pinatay ng lalaki ang pangalawang journalist. Naging malinaw na balak ng mga lalaking ito na patayin silang lahat. Biglang humarurot ang sasakyan ni Sam papunta sa kalsada na tumama sa mga lalaki, ngunit diretso namang hulog ni Jessie sa hukay, na pinagtapunan ng mga bangkay. Nahimasmasan si Jessie na nakapatong sa tumpok ng mga patay na katawan ng tao, at dali-daling gumapang palabas. Tinulungan siya ni Joel palabas at sumakay sila sa kotse, habang pinaharurot ito ni Sammy. Binaril sila ng nagising na lalaki, ngunit mabilis ang takbo ng sasakyan. Napahiyaw sina Jessie at Joel dahil sa trauma na naranasan lang nila, ngunit nang medyo huminahon, ay natuklasan nilang sugatan si Sammy. Inilipat nila ang matanda sa backseat, at nagmamadaling pinatakbo muli ang sasakyan. Gabi na, at habang tumatakbo ang sasakyan sa isang nasusunog na kagubatan, pinapanood nila ang mga nagliliyab na puno sa magkabilang gilid ng kalsada, at ang lumilipad na abo. Kinaumagahan, narating ng grupo ang isang kampo ng Western Forces, at napagtanto na si Sammy ay tahimik na namatay. Nakipagkita sila sa kanilang mga kasamahan, at nalaman na halos sumuko na ang mga tropa ng gobyerno. Malabong magkatotoo ang kanilang pangarap. Ang kabisera ay ipinagtatanggol ng mga huling natitirang mga sutil na sundalo, at mga Secret Service, kaya nahuli na sina Lee at Joel. Sinabi ni Joel na walang magiging kwento, at namatay si Sammy sa walang kabuluhang bagay. Kalaunan ay pinabulaanan ni Lee ang pahayag ni Joel. Ayon sa kanya, laging gustong mamatay ni Sammy, hindi dahil sa kung anong sakit, kaya hindi ito ang pinakamasamang kinalabasan. Ang Western Forces ay tumungo sa Washington. Nilinis ni Lee ang dugo ni Sammy sa sasakyan, at sumunod sila sa mga sundalo. Gabi na nang marating ng mga journalist ang White House, at kinunan ang lahat ng nangyayari sa paligid. Isang tunay na labanan ang sumiklab sa mga lansangan ng lungsod. Nakuha ni Lee at Jessie ang mga mukha ng mga sundalo, ang kanilang katapangan, at ang kanilang pagkamatay. Sinundan nila ang isang grupo na nag-alis ng mga hadlang sa kalsada, at pumasok sa tirahan ng presidente. Narating ng Western Forces ang White House, at pinalibutan ito. Sinabi ng isa sa mga kasamahan ni Joel, na ang ilang sundalo ay maglanding sa gusali ng Kongreso mula sa mga helicopters, kaya malapit nang matapos ang lahat. Siguradong nasa White House ang presidente, at sigurado itong papatayin. Biglang umalis ang motorcade ng presidente sa gusali, na hinabol ng mga sundalo. Huminto sila at binaril ang mga sasakyan, ngunit biglang sinabi ni Lee na wala ang presidente sa motorcade na iyon, at pinamunuan ang kanyang grupo papasok ng White House. Napansin ito ng isang grupo ng mga sundalo, at sumunod sa kanila. Pumasok ang mga journalist at nakita ang mga nakahimlay na mga bangkay sa loob. Ang lahat sa paligid ay sira at nakakalat, ngunit walang buhay na tao ang makikita.
Ang mga sundalo ay nagsimulang maghanap sa presidente sa loob ng White House ng mas maigi. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa press conference room, kung saan sinalubong sila ng isang babaeng negotiator. Humingi siya ng mga garantiya sa buhay ng presidente, pagkatapos ay nangako siyang isasama sila sa kanya, ngunit binaril lamang siya ng mga sundalo, at nagpatuloy na maghanap ang mga ito. Isang labanan sa pagitan ng mga sundalo at sa bantay ng Pangulo, ang sumiklab sa koridor ng gusali. Si Lee ay kinikilabutan sa mga nangyayari, at halos walang kinukunan ng larawan, hindi katulad ni Jesse na unti-unting nawawalan ng sensitivity sa paghabol sa bawat shootout. Sa isang punto ay naging marahas si Jesse, at pumunta sa gitna ng koridor. Nakita ni Lee ang isang sundalo sa kabila na nagtaas ng kanyang baril, kaya tumakbo siya papunta kay Jesse, at tinakpan ito ng kanyang katawan. Nakahiga sa sahig, kinuna ni Jesse ang mga huling sandali ng buhay ni Lee, habang unti-unti itong bumagsak sa tabi niya, matapos mabaril sa likod. Pagkatapos nito ay bumangon si Jesse at sinundan si Joel na tumakbo patungo sa Oval Office, kung saan tuluyang nahuli ng Western Forces ang presidente. Sinubukan ni Joel na tanungin ang presidente ng iilang katanungan, ngunit nakikiusap lamang ang presidente na huwag siyang patayin. Gayunpaman, binaril siya ng mga sundalo, at kinuna ng larawan ni Jesse, ang mga huling segundo ng buhay ng presidente ng Estados Unidos. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.